Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome to the third worship service for today dito po sa Green Hills Christian Fellowship, in case you are here for the first time. At ito po ay ang tinatawag nating Communion Sunday or Communion Weekend. This being, of course, the first Sunday and first Saturday of the month. And of course, the emphasis of our time together as a church family ay ang pagdiriwang po ng banal na hapunan. And of course, I hope and pray that we are all ready and eager. And throughout the time that we will spend as we sing and continue to fellowship with one another, and as we open God's Word and study God's Word together, ay mas mapaghandaan pa po natin ang elements para po sa communion. So bago po tayo magsimula, I'd like to invite everyone to take this time to greet the rest who are here. Sa mga nandito po sa Auditorium B, tayo po ay tumayo. Tayo po nandito sa main hall at sa balcony. Tayo ay magpatian ng konti. Take this time to say good afternoon. Go around. There is a lot of space in the auditorium. We welcome, of course, those who are with us through the Facebook or YouTube channels of the church or the website directly. Nasusulat po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. A familiar passage to all of us, I'm sure. Ngunit isang magandang paalala, sabi po ni Apostol Pablo, "For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." Amen. Let's bow our heads in prayer and commit this time to the Lord. Father, we thank You for this truth that came to be. We thank You for this promise that was fulfilled by the Messiah. We thank You for the sacrifice and the victory of the King of Kings and the Lord of Lords, who came to die and rise again so that we can have a way to be related to You. Father, Son, and Holy Spirit, sinasamba namin Kayo sa hapong ito. Tanggapin Niyo po, O Diyos, ang aming mga awit, ang aming pagbukas at pagbasa at pag-aral ng Inyong banal na salita. Ang pagdiriwang po ng banal na hapunan, so that all of these, O Lord, will simply bring praise to You. For we pray these in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po nating basahin ang ating passage ngayon, Luke chapter 6, verses 17 to 23. Babasahin po natin sa ESV, pero mamaya papaliwanag po natin sa Tagalog. Sabay-sabay po nating basahin. "And He came down with them and stood on a level place with a great crowd of His disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear Him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured. And all the crowd sought to touch Him, for power came out from Him and healed them all. And He lifted up His eyes on His disciples and said, Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for so their fathers did to the prophets. Purihin po ang Panginoon sa kanyang
banal na kasulatan. Tayo po'y makaupo na. Ang gusto ko po kayo ay happy. Yun po ang sabi ng isang politician. Malapit na pong eleksyon, gusto ko kayo happy. Unfortunately, yung pong salitang blessed na ating tatalakayin mamaya ay na-translate na happy are those who are poor in spirit. Buti na lang sa Tagalog, nakuha yung tamang translation nung salitang original sa Greek, Grego na sinabi blessed. Pagpapalain ka o pinagpala ka. Yun, mas maayos po yun na gawin. Kasi yung happy, no? Hindi tayo happy kapag binobomba ng tubig ang Coast Guard natin, ng Coast Guard ng kapitbahay nating China na napakalayo sa kanilang bansa at dito sa ating nakikiagaw ng ating lupa. Hindi tayo happy. Hindi tayo happy kapag may mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Hindi tayo happy kapag labas natin dito, harap tayo doon sa mainit na panahon. Pero yung kagalakan na pag-uusapan natin ay kakaiba. Nakatutuwa sapagkat pagpapala, pinagpala, higit pa yun sa katuwaan o pagiging magalak. So tinitingnan po natin ngayon yung the blessings of being a Christ follower. Di ba ang Panginoon, maraming eksperto na sabi na pareho po ito, yung Sermon on the Mount saka Sermon on the Plain ay pareho din. Pero ang importante doon, ang nagtuturo, the greatest preacher and the greatest teacher is none other than the Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagtuturo. At ang sabi niya, ang mga pagpapala ng pagiging tagasunod ni Kristo. Hindi ba napakasarap pakinggan yun? Tayo na tagasunod ni Kristo, tayo pagpapalain. Kasi po meron akong nakausap, Pastor, nung hindi pa ako Kristiyano, maayos po yung business ko. Nung ngayon naging Kristiyano ako, ang dami kong problema. Pero ang ibig niyang sabihin, kasi ang buhay niya ay matuwid na. Gusto niyang gawin ang katuwiran. At makikita natin mamaya na minsan kapag gusto mo yung matuwid, yung tamang daan, ayan, sa mundo natin ngayon binabaligtad na. Nangyayari na po ngayon sa West na tayong gustong gawin yung tama, ang tawag sa atin ay mga bigot, mga hypocrite, mga judgmental, mga buwang again o burn again. So nakalulungkod, bumabaligtad ang mundo. Yung itim, puti na ang tawag. Yung masama, mabuti na. Kaya in-encourage ng Panginoon kasi nung nauna nga po, pinili niya yung mga disipulo, 12 disipulo. Ngayon makikita po natin, ano ba talaga, ano nga ang mga pagpapala ng pagiging isang tagasunod ni Kristo ngayon? Marami. Una, makikita po natin, siya nga po pala ito'y tinagalo ko lamang po ang outline ni Pastor Larry sapagkat na-enjoy ko po yung pagkakasulat. At makikita po natin dito, una, we are blessed to learn from Christ's example about God's compassion. So, mapalad tayong matuto mula sa halimbawa ni Kristo tungkol sa habag ng Diyos. Kasi pag binalikan po natin yung Luke 18, ang sabi doon na nahabag ang Panginoon, nakita niya yung mga tao, merong compassion o habag o awa ang Panginoon sa mga tao. Makita nga po natin dito yung tatlong magkakaibang pulutong o grupo ng mga tao. Una, ang mga bagong piniling 12, the 12 apostles. Pangalawa po, isang malaking pulutong ng kanyang mga disipulo, his disciples. Nakakatuwa na nung time na ito, umabot na sa 1,000 ang mga tagasunod ni Kristo. At ikatlo, isang malaking pulutong ng mga tao mula sa lahat ng dako. Lumalapit sa Panginoon. Kaya tignan po natin sa balikan po natin yung sa Luke 6:17. Ang sabi doon, bumaba siya kasama sila. Ang gawain ng Panginoon, palaging napakahalaga na, kaya naman gawin ng Panginoon ng gawain niya, hindi tayo kailangan, pero kaya nga po merong concept ng church kasi iniatang ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit at sinabi niya sa mga naiwan,
Make disciples of all nations. Yun po ang tinatawag na The Great Commission. At yun po ang inuutos sa atin. Yun ang summary. So inuutos yun sa atin. Pero ito po, pansinin natin yung ginawa na bumaba siya kasama ang mga disipulo doon sa level na place na yon at may isang malaking pulutong ng mga disipulo niya. So malaki na. Marami na ito. At a great number of people, napakaraming pulutong ng mga tao mula Judea, Jerusalem, mula doon sa coastal region ng Tyre at Sidon. Napakaraming mga tao. No, equivalent na ito parang ala Billy Graham na ministry. Pero makita po natin dito yung kamanghamanghang pangyayari na mula doon sa Tyre, sa iba't ibang lugar, coastal region ng Sidon, pumunta sila para pakinggan ang turo ng Panginoon. Pakinggan ang turo ng Panginoon. Pangalawa, pumunta sila para pagalingin ang kanilang mga diseases. Napakahalaga po sa gawain na nananalangin tayo. Totoo po, ako po, madalas akong magpadala ng panalangin. Gusto ko lamang po yung naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng panalangin? Di ba? Kaya kung naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin, pag may pinagdadaanan kayo, pag-pray nyo, i-text nyo yung mga pastor, i-text nyo yung mga GG leader nyo. At ganun din kayong mga GG leader, text nyo. Naniniwala, minsan nga napagalitan po ako ng isang naalala ko nung bago pa ako dito sa church, na dengue yung 2 anak ko. Hanggang nagkasama sila sa isang room. At na-rebuke ako. Kasi sabi nung Riverside Growth Group ko, pinakaunang growth group po dito, sabi niya, Pastor, para kaya pa tayo magkakapatid sa Panginoon, bakit hindi ka man lang nagsabi ng para panalangin natin? Doon ako kaya ngayon po, nagpapapray na ako palagi. Gusto ko lamang po ikwento ito, kapangyarihan ng schedule po ako mag-preach ng Sunday. Nagkasipon ako ng Saturday. Pag ikaw nagkasipon at tumulo na yung sipon mo, ang ibig sabihin niyan, the fastest is 5 days. Viral yun titigil. Pero sabi ko, Panginoon, hindi ako pwede tumayo doon ng may sipon. So nanalangin ako. Full rest ako nung araw na yun. Nag-take ako ng vitamin C, Fern C, pero wala akong commission doon. Pero nag-drink ako ng lemon saka juice at nag-text ako ng panalangin. Please pag-pray nyo na tumigil ito. Tulog po ako. Pag-gising ko ng umaga, humigo pa ako na ganun. Wala yung sipon ko. Di ba? Purihin ng Panginoon. Gusto ko lang i-share yun kasi baka hindi ko na-share doon sa mga napag-pray. One day, I've never experienced that. That is a miracle. That is a miracle because of the prayer of the saints. Ito pa, ang Panginoong Jesucristo mismo, ay talagang pag nalaman natin, ang Panginoon ay nasa mega mall. Takbo tayo lahat doon. Lahat ng mga may sakit dalhin natin doon. Pero gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo, ang Panginoon, nung nandito siya sa mundo, hindi lahat ng tao pinagaling niya. Gusto ko lamang po iklaro yan. Pero dito, lahat ng pumunta, pinagaling niya. Sinabi po rito na, hindi lang yun, pati yung mga na binabagabag ng mga masasamang espiritu, kanyang pinagaling. At ang maraming tao, dahil naniwala na may kapangyarihan siya, sinubukan na hawakan siya. At ang kapangyarihan ay lumabas sa kanya at pinagaling niya ang mga tao. Sipin mo yun, ahawak ka lang sa Panginoong Kristo. Hindi dahil po yung sa hawak, kundi dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. So yun ang habag ng Panginoon. Nakita niya na may malaking mga bigatin itong mga taong ito. At pinagaling niya. At yun ang ating dapat matutunan. Pero, yung sinabi po rito, mga disipulo, pagkatapos ng ganon, looking at his disciples, he said, so pag sinabi mong tagasunog ni Kristo, disciple ka ni Kristo, ang ibig sabihin nun, may puso ka ni Kristo at si Kristo ay nasa puso mo, yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang punto ng contextual passage na ito ay bago natin masunod ang turo ni Kristo, kailangan natin ang kanyang puso. Maraming gustong sumunod sa tinuro ni Jesus, ngunit walang pagmamahal sa ibang tao. Kasi nga pag wala si Kristo sa puso mo, mahirap i-manufacture yun Ngunit ang kapangyarihan gawin ang sinabi ni Jesus ay magmumula lamang sa isang pusong muling nabuo na pinatunayan ng isang pusong nagmamahal.
Sa madalit salita, yun ay fruit of the Holy Spirit, yung nga pong sinabi sa Galatians 5:22-23. Hindi mo mamamanufacture yun eh. Pag ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ang Espiritu Santo ay nanahan sa'yo. Kasama ng Espiritu Santo ang fruit of the Holy Spirit, singular, and yet siyam. Siyam na fruit ng Holy Spirit. Napakahalaga nun. At ang Panginoong Kristo ay nasa iyo na. Permanently, for eternity. Ang ibig sabihin, ikaw ay ligtas. So, ibig sabihin, bago mo magawa itong mga kabutihan, kailangan na kay Kristo ka. Well, nakatutuwa, no? Ngayon pong yung mga maraming taong tumutulong, yung ba, diba, magpapanggap na pulubi, tutulong, tapos magbibigay ng 10,000, 20,000. Meron pa nagbigay ng bagong kotse sa delivery, no? Oh, praise God. Siyempre, nakapublicize. The reward is already given, pero sabi ko, gayahin ko nga yun, no? Pero mag-share ng gospel. No? Kasi kung material lamang na blessing, nakalulungkot. Pero may mga tumutulong. At meron namang mga kapatiran na ganoon din ang ginagawa. Hindi na ni YouTube. Lalo na dito sa GCF. Maraming kapatiran tayo na tumutulong, pero wala na sa YouTube. Hindi nyo makikita. Sapagkat ginagawa nila tao sa puso yun. So pangalawa, so mapalad tayong matuto mula sa halimbawa ni Kristo tungkol sa habag ng Diyos. Mahirap magkaroon ka ng habag ng Diyos at habag sa mga taong nangangailangan kung si Kristo'y wala sa iyo. So pangalawa, we are blessed to learn from Christ's teaching about God's compensation. Yun po ang ginamit na mapalad tayo na matuto mula sa aral ni Kristo tungkol sa kabayaran ng Diyos. Hindi ito yung bayad na ang Diyos ang binayaran, kundi ang Diyos ang nagbigay. Ang pinaka-best na illustration dun ay ang sakripisyo ng Panginoong Kristo na last month lang ay ating sinelebrate yung Holy Week. Namatay si Jesus sa krus upang iligtas ang mga makasalanan mula sa espiritual na kahirapan, espiritual na kagutuman, at kalungkutan sa kasalanan. Ang mga tumanggap sa Kanya ng may pananampalataya ay tumanggap ng unang 3 pagpapala, 3 blessings. At ang ikaapat ay para sa mga nagdurusa sa pagsunod kay Kristo. At ito ay gagawin lahat ng mga Kristiyano. Ibig ko sabihin, gagawin lahat natin, harapin ang pag-uusig. Kasi yung 3, blessing. Yung ikaapat, blessing pero sacrifice dahil merong persecution. Alam nyo, kakaiba po ito kasi nung pinagaling na nga niya, ang kalagayan ng Israel noon, sila ay na-invade ng mga Romans, di po ba? Ang ibig sabihin nun, naghahari ang mga Romans. Kaya ang mga Israelites, excited na hinihintay ang Messiah. Kasi ang Messiah, sa pananaw nila, ay magbibigay ng kalayaan mula sa Roman rule. It will be a political, powerful leader. So yun ang hinihintay po nila. Kaya, nung nagbigay ng turo ang Panginoon, medyo hindi roon sa kanilang expectation. Kasi ang gusto nila, kaya nga nung nag-feeding siya ng 5,000, di ba? Yung gusto namin yung magbibigay ng pagkain, magbibigay ng freedom, magbibigay ng kalayaan sa amin mula sa political rule ng mga Romans, at magiging matagumpay tayo. Yun ang gusto nila. Financial, political rule. Kaya nung biglang nag-switch ang Panginoon, hindi actually nag-switch, kundi sinabi niya ang katotohanan. Na ang pinapahiwatig niya rito ay spiritual na bagay, hindi material. No, hindi pera, hindi pagkain, hindi political freedom. Kung hindi ang paghahari ng Panginoong Kristo sa ating buhay. So itong dakilang mensahe ng Panginoon ay sinasabi, papaano tayong mga disipulo? Ayan, bakit napili natin ngayon? Paano tayo, na nandito ngayon sa GCF, paano tayo mabubuhay? Na ang Panginoong Kristo ang naghahari sa ating buhay. Kaya napakahalaga na unawain natin itong tinatawag na Sermon on the Mount o Sermon on the Plain, sapagkat ito yung nagpapahiwatig sa atin. Kung ako'y disciple ni Kristo, tagasunod ni Kristo, o potensyal na tagasunod ni Kristo, at maghahari ang Panginoon sa akin, ito dapat ang itsura ng pamumuhay ko o dapat na sa aking karanasan sa buhay. So tingnan po natin.
Nakita natin na blessing lang na makita ang Panginoong Jesucristo bilang halimbawa. Blessing na rin yung kanyang turo na yung sakripisyo na binigay sa atin. At nagbanggit, ito na nga, binanggit na po sa balikan po natin yung sa Luke. So nung pinagaling niya na yung mga sinapian ng masamang spirito, may mga sakit, mga humawak sa kanya, biglang sabi niya, looking at so tumingin sa kanya mga disipulo. Ayun, at binitawan niya na yung mga salita na turo na napakahalaga nating marinig. Ang sabing ganon, pinagpala ka kung ikaw ay dukha. Kung ikaw ay dukha, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay sasayo. Yung salitang ginamit dito na poor in spirit ay matindi. Ito'y dukha, hindi lang maralita, namamalimos. Isang taong kapos sa palad, walang kakayahan magtrabaho dahil nga may pagkain. Ang kanyang nutrisyon ay siguro malnourished na siya, natutulog sa iba't ibang lugar, alanganin ng buhay, alanganin ng kain, umaasa sa palimos. Pag walang dumating na palimos, walang pagkain. Gutom, pagod, sakit ng ulo, gutom, pagod, at pwedeng ikamatay. Ay hindi po katulad din ng mga namamalimos na nagpapalit ng barya sa mercury. No? Pero meron po talaga namamalimos na salat sa kanyang kalagayan. Walang kakayahan na suportahan ng sarili. Pero bago doon, yun lang gusto kong balikan po yung na kamunti ko na malimutan, yung salitang pinagpala ka, blessed are you, ay unang ginamit yun sa Diyos na the glorious gospel of the blessed God, Makarios. Doon unang ginamit yun na ang Diyos actually ang the blessed God. The reason why, di ba, our great God and Savior, the Lord Jesus Christ, our blessed God, doon kinuha yun Yung blessedness niya, ngayon, ibinibigay sa atin. Ito ay malalim na joy na sa, ang hirap banggitin, within ourselves, sa ating espiritu. Itong joy na ito, itong kakaibang kagalakan, pangloob, na galing dahil sa presensya ng Panginoong Jesucristo, ito ay independent o hindi sakop ng pangyayari sa buhay o pagbabago sa buhay. Kahit anong mangyari, meron kang tinatawag na joy, blessedness. Yun yung blessedness. Kaya ang nauna rito, ang sabi, ang mga dukha sa espiritu ay ang siyang tumanggap ng kaharian ng Diyos. Sipin yun, tumanggap ng kaharian ng Diyos. Sila ay hindi isang umiiral na panlipunan o relihiyosong grupo. Sila ay ang mga mananampalataya na humingi ng tulong kay Jesus dahil sa kanilang sariling kawalan ng kakayahan. Salat. Walang kakayahan. Ito po yung, siguro ang perfect illustration dito, yung sa Luke chapter 18, naalala nyo yung Pharisee sa publican. Yung publican, yun po ay isang tax collector na hire ng mga Romans. So, ang dating sa kanya, para equivalent ng, hindi nyo yata inabot yun, makapili. Alam nyo ba yung makapili? Wala, hindi nyo alam. Makapili, yun yung mga Pilipino na nag-trador sa kapwa Pilipino at sumapi sa mga Hapon. Minsan nakasuot nga daw sila ng bayong. Sa sila ay nagtuturo ng mga kasama sa kilusang KKK o mga guerrilla ng mga Pilipino lumalaban sa mga Hapon. So nangyari po yun, nakalulungkot pero merong ganun. So trador. So ganun yung kilala yung publican. So yung Pharisee, ito yung sabi niya na langit sa Luke chapter 18, verse 10 to 14. Sabi niya, Panginoon Diyos, hindi po ako magnanakaw, hindi po ako nakikiapid sa ibang mga asawa na may asawa, hindi ako violente na isang tao,
Sabi nga, hindi po ako katulad nito na isang publican. Ako po ay nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo. Nakatingin sa Diyos. Ako po'y nagbibigay ng aking ikapo na regular. O Diyos, ako po'y natutuwa, nandito ako sa harapan ninyo. Hindi katulad nitong publican. Yung publican, andito siya sa malayo. Ayaw niyang tumingin sa langit. Sabi niya, Diyos ko, patawarin mo ako, Diyos ko. Patawarin mo ako, Diyos ko. Hindi ayaw niyang tumingin. Ang sabi ng Panginoon, sino sa palagay ninyo ang pinatawad ng Panginoon? Yung self-righteous na Pharisee o yung publican? Natunay nga masamang tao siya kasi tinareder niya ang mga Hudyo eh. Pero nagsisisi siya. Nagsisisi siya. Hindi rin po naiba yun yung nakapako sa krus ng Kalbaryo. Naalala niyo sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag nasa langit ka. Isang salita lang, pero 3 bagay ang actually ginawa niya. Una, nagsisisi siya sa kasalanan niya. Pero ang alam niya, huli na. Huli na, hindi niya sinabing, Panginoon, iligtas mo ako. Kasi alam niya, hindi siya karapat-dapat. Siguro yung taong yung rebelde, mamamatay taro, sigalero, lasinggero, babaero, lahat ng ero. At ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Nagsisisi siya, pero huli na sa pananaw niya. At kinilala niya si Jesus sa pagligtas sapagkat tinuturo ni Juan Bautista yun eh. Na ito ang tupa ng Diyos na siyang mag-aalis ng ating kasalanan. Alam niya. At tinawag niya si Jesus bilang Panginoon. Ilang segundo sa kanyang buhay, Panginoon si Jesucristo. Anong sagot ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kasi alam nung kriminal na yon, wala siyang magagawa na iligtas ang sarili niya. Yun yung sinasabi dito na hungkag sa katuwiran, hungkag sa kabutihan, hungkag sa gawang mabuti, hungkag sa kaligtasan, hungkag sa tamang pananaw. Because lahat yun inaasa natin sa Panginoon. Lahat yun inaasa natin sa Panginoon. Kahit yung pananalig mo, kapatid, binigayan ng Panginoon. Yan ang sinasabing gano'n na, kaya nga, sabi ng Panginoong Hesukristo, pagpapalain ka sapagkat ikaw ay dukha sa Espiritu, pero tumanggap ka ng kaharian ng Diyos. Eh di ba talaga namang pinagpala ka? Tumanggap ka sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos ang tinanggap mo. Hindi ba hanggang dito tapos na tayo eh. Pinagpala ka na eh. Alam nyo, nainuna yung kadukhaan ng Espiritu sapagkat ito yung nagdidikta sa susunod na mga sasabihin ng Panginoon. Kasi dito nagsisimula lahat eh. Hindi ka uusad sa buhay Kristiyano mo o kahit sa kaligtasan kung hindi mo makita ano ka sa harap ng makapangyarihang kabanal-banalang Diyos. Dukha sa Espiritu. Sabi nga ni Spurgeon, sabi niya, not what I have, but what I have not is the first point of contact between my soul and God. Sabi nga nun, hindi yung meron ako, kung hindi yung wala ako, yun ang unang point of contact mula sa aking kaluluwa at sa Diyos. Wala eh. Ano ba talaga? Wala. Wala lang. Hindi naman natin kailigtas ang ating sarili. So sabi nga, blessed are you who are poor in spirit because the kingdom of God is yours. Pangalawa, related dito kasi doon nagsisimula kadukaan sa Espiritu. Ang sabing ganon, blessed are you who hunger now, for you shall be filled. Hunger for what? For righteousness. Ang mga nagugutom para sa katuwiran ay mabubusog. Sinabi nga doon sa isang passage na blessed are you, you hunger now, the hungry person seeks. Di ba pag ikaw ay gutom, tulad po ngayon, gutom na ako. Pag ikaw ay gutom, gagawa ka ng paraan para kumain. Di ba? Pero ngayon parang hindi mahirap.
Di ba? Kasi gag-grab food ka lang ganun, di ba? Nauso mag-grab food ka. Pero yung gutom na kung ikaw ay nasa rural area, gutom ka, talagang magtatrabaho ka. Talagang gutom ka pag wala kang tinanim. Pero ito, naghahanap siya ng pagkain, umaasa siya na yung kanyang pagkagutom ay maiibsan sa pamamagitan ng pagkain. Pag mas gutom siya, mas driven siya. Single focus. Ang sabi ng Panginoon na ito yung dinidescribe niya na pinagpala. Yung focus ay na kay Kristo at yung katuwiran ng Panginoong Kristo. Katulad ng isang gutom na tao. Isang gutom na tao. Kasi pag gutom ka, meron kang passion to be fed. Passion. Nahanap ko, hindi kaya ni Google Yung Tagalog na passion, madamdaming hangarin. Kasi pag sinabi mong passion, si Google, pagsinta, hindi pagsinta yun. Matinding madamdaming hangarin. Kasi pag gutom ka, natural yun na meron kang pangangailangan. At tunay yun. Pag gutom ka, may intensity. Meron kang gagawin. Titigil natin ang meeting. Hihinto ka sa biyahe mo. Magpipit stop ka. Magda-drive-thru ka. Pag gutom ka, masakit. Masakit ang magutom. Lalo pag may nagsasalita na yung tiyan mo, di ba? Masakit yun. Kumukulo na. Kung may hyperacidity ka pa, may GERD ka pa, masakit talaga ang gutom. Ganun ang nagda-drive ng matinding madamdaming hangarin sa katuwiran ng Panginoong Kristo. Yung pagkagutom. Gutom ba tayo sa katuwiran sa Panginoon? Katuwiran ng Panginoong Kristo. At may sinabing isang nakatutuwa. Ang pagkagutom ay senyales ng magandang kalusugan. Spiritually speaking. Ang pagkagutom, physically speaking din, pag ikaw ay nagugutom, that's a good sign. Kasi pag hindi ka nagugutom, tapos wala kang kinakain, naku, pakadadalawin ka na ng pastor. Pero yung senyales po ng pagkagutom ay senyales ng magandang kalusugan kasi natural lang na magutom ka. Ang hirap ngayong panahon, naawa po ako sa mga generation ngayon, napakahirap mabuhay ng matuwid. Napakahirap na mabuhay ng matuwid. O kung ikaw ay OFW, pupunta ka sa Dubai, mahal ang rent. So anong gagawin dun? Sama-sama kayo sa isang bahay at sa isang kwarto. Ang masakit dun, sama-sama din ang babae at lalaki. Kumot lang ang pagitan. Kasi nagtitipid mahal Ang hirap nun. Napakahirap. Nung minsan pinanood namin yung classic film na Milan, si Claudine Barreto saka sino yung sweetheart? Jericho. Piolo Pascual. Si Piolo, asawa ni Claudine. Ayun, the usual story. Naharap niya kasi parang di nakikibalita. Ayun, pagdating dun, may iba ng asawa. Tapos meron pa isang scene dun na nagmura yung babae habang nag-uusap sila. Nasa isang bahay sila Bakit? Kasi buntis siya. Ang problema, yung asawa niya nasa Manila. Siya nasa Milan. Ang hirap mabuhay ng matuwid. Maawa naman kayo sa mga lalaki, lalo na sa mga kababaihan. Bumalik na naman yata yung underwear na ginawang outerwear. Ang hirap naman nun. Gusto mong mabuhay ng matuwid, then maglalakad ka, makakita ka ng babaeng naka-underwear. Totoo po, alam niyo yung sinasabi ko, talagang underwear na ginawang outerwear. Ang hirap. Napakahirap. O kung ikaw ay matuwid, inassign ka ng yung opisina, binigyan ka ng budget. Pag uwi mo, matuwid ka Anong gagawin mo? Ililiquidate. Liliquidate mo. So niliquidate ng kaibigan ko, liquidate niya. Sinasoli niya, di sa government office. Ang sagot sa cashier,
Ano ba naman, Mr. Nogales? I-zero mo na. Zero ba? Papahirapan mo pa kami. Sabihin mo, nag-taxi ka dito, nag-ano ka dito. Ano ka ba? Kasi ganun ang gawain. Pag binigyan ka ng budget, zero na yun. Assume na ginamit mo na. Hindi naman niya ginamit. Alam niya hindi ginamit. So, sinusuli niya. Galit ang mga tao sa kanya doon sa department. Pero now, yung kaibigan ko, hindi lamang sa probinsya bumabiyahe, around the globe, pinapadala ng government office, hindi ko nababanggitin. Pinapadala siya ngayon. Napakahirap mabuhay ng matuwid. Pero yung pagkaganon, masakit. Masakit mabuhay ng matuwid ngayon. Ang hirap eh. Ang hirap. Lalo pa kayo mga single ladies. Di ba napakahirap? Ang gwapo-gwapo na ng liligaw. Ang bait-bait. Natid ka. May asawa na eh. Ang hirap. Sayang. So yung mga kapatid natin, no, hindi po pwede. Saludo ako doon sa mga kapatid na ganun. Mas mabuti pa single ako. Yung mga lalaki ganun. Ang hirap mabuhay ng matuwid sa mundo ngayon. Yun yung sinasabi rito. Pero, huwag kang malungkot sapagkat yung pagkagutom mo, mabubusog ka rin. Darating ang araw yung katuwiran ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, mapapasa atin. Wala nang struggle. Ikatlo, ang sabing ganun, magiging masaya ang mga umiiyak yan. Umiiyak, nagtatangis dahil sa kamunduhan na nangyari sa ating paligid. Napakahirap mabuhay. Napakahirap mabuhay bilang Kristiyano. Iiyak na lang. Kayong mga nanay, tatay, di ba? Iiyak niyo yung mga anak ninyo na sumasaliwa ang buhay. Iiyakan niyo yung mga anak niyo, lalo na yung mga nagpapapraise. Ang hirap. Kung pwede lang yung puso ng ating mga anak ay may ikot mo. Umatin ka ng church. Umatin ka ng growth group. Siguro dati silang Sunday school, pero pagdating ng college, goodbye. Nakalulungkot. By the way, nabanggit ni Pastor Larry kanina, hindi lamang ito nangyayari sa Gen Y, Gen Z, pati baby boomers. Isang iniyak ko talaga, sa Europe po ngayon, ang sabi nga, the Lord Jesus Christ went to Europe and left. Mapapaiyak ka. I had the chance in 2016 to go to England. Umattend po ako ng conference. Ang gaganda ng heritage, yung mga makita mo yung mga lumang bahay na may mga passages sa scriptures. Pero pinakita sa akin yung isang simbahan na isa ng tindahan. There's another mega Christian church ginawa ng Frankenstein Club. Nakita ko sa video. Ang sabi nga nung narrator, huwag kayong magalit doon sa mga nag-convert nung ano. Kasi binili lang nila yun eh. Binili lang nila. Maganda na yung structure. Meron pa isang structure sa Europe, a mega church, a Christian church, ginawang indoor skateboarding. Isipin niyo kung ito gagawing skateboarding, no? Kakalungkot. Dating simbahan. You know, I had an opportunity to stand from the pulpit where Charles Spurgeon preached. So may picture ako nakaganon. Pero mas sikat yung isang Buckingham Palace na puntahan ng mga tao kaysa doon sa simbahan. At pag pumunta ka sa church, puro mga senior citizen. So pag namatay ang mga senior citizen, mababawasan na. Yung church na inatinan ko, ito hindi sa London, nasa sa lugar ni Mr. Bean. Saan nga ba yun? I forgot. Anyway, yung church, binitawan ng Presbyterian Church. Binenta. Buti na lang ang bumili, another Christian church. Binitawan kasi, parang ganito, next Sunday, nawala ito. Susunod na Sunday, nawala na ito. Susunod na Sunday, nawala na ito. Then next Sunday, ito na lang. Tapos nawala yung kalahati doon. Tapos mga senior citizen na lang. Yung pastor pa, matanda na. O, di ba? Preach. Ang luwag-luwag dito. And it's happening also in America. Mega church. Mega church. Bigger than CCF.
now abandoned. So sad. Talagang iiyak ka. Pero ito, iiyak ka, sabi nga nun, itong pag-iyak na ito, pag-iyak na godly sorrow. No? Iiyak ka sa mga nangyari sa kapaligiran natin. Pero, yung personal na kalagayan mo sa Panginoong Jesucristo, iiyak ka dahil ito ay nagpo-produce ng repentance sa inyo. Kaya nga maganda basahin yung 2 Corinthians 7:10. Ang sabi po doon, godly sorrows brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. So sabi nga nun, yung maka-Diyos na pagsisisi ay magdadala sa iyo ng repentance o pagsisisi sa kasalanan at magdadala sa iyo sa kaligtasan. Pero at hindi ka magkakaroon ng regret. Pero yung kalungkutan nagdala ng mundo ay magdadala sa iyo sa kamatayan. Yung nga po yung binigay na halimbawa. Si Peter, godly sorrow. Si Judas, worldly sorrow. Nalungkot din po si Judas sa ginawa niya. Pero hinusga niya ang sarili niya. Si Peter, nalungkot sa ginawa niya pag-deny kay Kristo, pero humingi siya ng tawad sa Panginoon. Yun ang godly sorrow. So ito yung sinasabi. You weep, but you will be joyful. Magiging masaya ang mga umiyak. At ang huli, ito po ang pinakamahirap, those persecuted for serving Christ will be rewarded in heaven. Ang mga inuusig dahil sa paglilingkod kay Kristo ay gagantipalaan sa langit. Sino dito ang naka-experience ng persecution? Inuusig. Ako siguro ang pinakamatinding usig sa Father Sam. Tinawag ako, high school ako. Father Sam. masyado na daw akong baka lagpas na daw ako sa heaven kasi nga nag-aral na ako ng Bible, etc. Pero ko po sa inyo kasi bawal ito ipakita yung video. Pero papakinggan ko po sa inyo ito. Can still vividly remember how Chinese police barged into their house church and harassed his mother when he was only 6. And I remember my mom, 2 or 3 policemen catch her and try to draw her away, and she tried to stop them. They noticed that she didn't want to move, so they catch her feet and take her with them. Paul says he was not afraid then because he knew his parents would be released in a few hours. As he grew older, however, fear began to creep in. I have that fear that someday they might be taken away and me and my sister will go to other family's house. Paul is now more concerned about his father, Pastor Yong Guangpan. The pastor led the Shenzhen congregation out of China in 2019, taking them to South Korea in pursuit of religious freedom. This resulted from 2019, nagdesisyon yung pastor, hindi ko sila masisisi, dinala yung congregation, South Korea. Ngayon po, actually nangyari ito during pandemic, 2 years ago, yung mga churches na binandera noong Olympics sa China na inaalaw nila, kasi inaalaw naman po nila, pero binomonitor, may surveillance, may mga nagpapanggap na Kristiyano na mga spies pala. Winasak po. Isipin nyo itong GCF building, winawasak. Meron pong isang video talagang sasama ang loob mo. Yung cross mismo, doon ang unang winasak ng buo. Tapos nilaglag. Mas masakit ito yung kesa nung binabomba tayo ng Coast Guard ng China. Ginagawa ni Xi Jinping. Kasi pala, ang punot dulo doon, yung Christianity is a Western religion. Kaso, pati ang Muslim, tinutugis. Pati ang Qigong, pati ang mga Sabadista, pati ang mga Jehovah's Witness, lahat ng relihiyon. Sana mapalitan itong si Xi Jinping. Hindi natin alam, pero nangyayari po ngayon. Habang nagsasalita ako rito, may mga pastor na naiwan sa China. Kinulong. Yung iba sa kanila ngayon, house churches na patago lahat. Sipin mo yun, may biglang magdaratingan ditong mga sundalo,
huhulihin yung ating security guard, aalisan ng armas, tapos isipin mo, yung lalapit dito, babatutain ako, kayo. Nangyayari po yan ngayon. Ngayon po ito, nakakagulat. This is only last week. It's really shocking. Si Putin, seemingly may instructions sa Crimea, they are really looking for Baptists, torturing them and killing them. Apparently, they consider Baptists to be Western religion and Western spies. It's happening. Just last week lang po yan. Ngayon po sa India, northern part ng India, merong trend doon. So magdaratingan sila, mga truck, bababaan yung mga ilang daang mga lalaki, may mga pamalo, may mga itak, at yung village, Christian village, pagtatagayin ng mga tao hanggang magtakbuhan sila, iba mapapatay, susunugin ng mga bahay. It's happening right now. Kaya nga po doon sa Hebrews 11, may mga taong magtatagumpay sa mamagitan ng pananalig kay Kristo at meron namang mamamatay sa mamagitan ng pananalig kay Kristo. Pasalamat po tayo sa ating markadong tatak na we are the only Christian nation in the Far East. Salamat din po sa ating tradisyon na reliyon. Dahil pagdating ng September 1, andyan na si Jose Marichan. Simula na ang Christmas celebration, Holy Week. Dala ka ng Bible, walang problema. Right now, our neighboring nations do not have this freedom. Pray for them. In Crimea, doon sa Ukraine, ang daming mga churches na, ang dami palang Kristiyano sa Ukraine. Did you realize that? There's so many Christians in Ukraine. And they're being hunted down. It's happening right now. Nakalulungkot. So pag kayo'y inonsulto dahil kayo'y Kristiyano, baliwala yan sa hinaharap ng ating mga kapatirang Chinese, Indian, Russians, Ukrainians, or even Gazans and Israelis. It's happening right now. Pero ang nakatutuwa, ang sabi po dito, huwag kayong matakot sapagkat ang mga iniusig sa Panginoon ay gagantimpalaan sa langit. Someday it's gonna happen. We never experienced this. This is foreign to us. I remember attending a missions conference in Rizal Recreation, and there were Indonesian. So, nagpalabas kami ng skit ng bawat isa, no? Parang yung about the religious, about the church in their country. Nung mga Indonesians na nagpalabas, iyakan kami. Kasi pinakita nila kung paano sila pina-persecute sa Indonesia. Some parts of Indonesia, that is. It's happening. They're being persecuted. Imagine, tatanggalin ka sa trabaho mo dahil ikaw ay Kristiyano. Bubugbugin ka dahil ikaw ay Kristiyano. O papatayin ka dahil ikaw ay Kristiyano. It is happening right now. Pero, may gantimpala ang Panginoon. Pagdating natin sa langit, gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Kaya nga po, ito yung ating hamon sa atin. Na pangwakas na kaisipan, kapag nakatagpo tayo ng hindi maiiwasang mga pakikibaka sa paglalakad kasama ni Kristo, maaari nating tanungin kung sulit nga ba? Sulit ba ito? At lagi lang matunog na sagot ay, oo, talagang sulit. Sabi nga po ng isang 86-year-old na senior citizen, sabi niya, Pastor, hindi ko maintindihan bakit ayaw nila maging Kristiyano. Hindi kanya iiwanan o pababayaan. May problema kanya, tutulungan ka. May sakit ka, papagalingin ka ng Panginoong Kristo. Kung hindi ka pinagaling, namatay ka, yung katawang lupa, papalitan ng katawang langit. Walang talo sa buhay Kristiyano. Pero meron pa rin pong ayaw maging Kristiyano. Talagang sulit. Sulit po. So ang pagtanggap ng kaharian ng Diyos ngayon, ang pagiging kontento sa Diyos, ang kagalakan sa Diyos
ay ginagantipalaan ng Diyos ay gagawing sulit. Sulit po lahat ang lahat. Pananatilihin ang mga ito sa iyong puso habang ipinagdiriwang natin ngayon at ginugunita ang hapag ng Panginoon ngayon. Nangyari po, nagkataon na first Sunday po ngayon. At ngayon po isa-celebrate natin ng Lord's Supper, ang communion. Pero isipin po natin, namnamin po natin yung mga pagpapalang tinanggap natin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Sa mga tagasunod ni Kristo, namnamin po natin ang biyaya at pagpapalang binigay sa atin bilang tagasunod niya. Church, may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace and love in Jesus' name. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.